Let's go, Mom. Our tummies are both growling na po. I heard yours too while you're asleep. I giggled. How adorable. Yes po, I answered and finally lifted myself out of the bed. They waited for me until I finally reached the door. Sabay na kami nagtungo sa kusina. Chop suey, ginisang gulay, and fried chicken for breakfast. I happily announced as I put the plate on the table in front of my kids that they were now holding their spoons and forks. They both clapped and yelled in surprise as they saw their favorite dish. We usually eat vegetables rather than meaty foods. Kaya nadala na rin ng mga kambal at kalaunan na naging paboritong ulam na nila. Isa-isa kong nilagyan ng kanin ang kanilang mga plato at ang ulam bago ako tuluyang umupo sa upuang katabi ng prinsesa namin. Yum! Yum! Yummy! My son blurted. I chuckled. Used to still like those two big-headed twins. They're up and in mommy. They're cute with that big head and their voice sounds like pee pee pee. Natawa ako ng pagak ng subukang gayahin ng anak kong boses ng cartoon character na paborito nila. Napatingin naman ako kay Feli na ngayon kinukulbit ang braso ko. Puno pa ang bibig nito habang pinipigilan itong matawa. It tastes so good. My daughter commented smiling. Thank you, princess. I replied and wiped the side of her lips after. Nagsimula na akong magsandok ng pagkain gamit ang kutsara ko. So how's school? I asked. I'm so happy, Mommy, because Teacher Mary told me that she will give me a ribbon because I am smart and kind. My son replied. Indeed, my son is smart. I'm already aware of that. Madali siyang matuto dahil nakikinig talaga siya ng maayos. Great job, baby. And Mommy will be the one to come with you on stage to put your ribbon here. I grinned as I pointed to the left side of my son's chest. Yay! I'm so excited! He yelled. I leaned to reach for my son and gently pinched his fluffy cheeks. I'm so very proud of you, baby, I said. Thank you, Mommy. Oh, and also, Feli got 3 stars from her teacher because she's so kind and smart just like me. We're really twins, Mom. I smiled at my son and shifted my sight to my daughter who's now silently eating the food I cooked for them. Kahit na palagi ko nang nakikita ang anak kong tahimik at hindi sumasabay sa kulitan at usapan namin ang kambal niya, nasasaktan pa rin ako. I hate it when I'm just watching my daughter silently doing some stuff, just because she can't hear anything. I held her nape and gently caressed her cheeks using my thumb. Inangat nito ang kanyang paningin upang tingnan ako. Confusion is now written on her face. I smiled and started to show her some meaningful hand movements. You got 3 stars from your teacher, baby. Mommy's so proud of you. As soon as she finished reading my hand's movements, she showed me her biggest smile. Pinakawalan kaagad nitong kanyang hawak na kubyerto sa tahimik akong sinagot. Thank you, Mommy. I'm so happy because you're happy. Kissed her cheeks. After that, I gave her a signal to continue eating and so my daughter continued eating her food. Nang makita kong tahimik na silang kumakain, nakangiting itinuon ko na ulit ang atensyon ko sa pagkaing nasa harap ko. Pagkatapos naming kumain ay pinauna ko ng mga anak ko sa sala. Hinugasan at iniligpit ko ang mga pinagkainan namin, bago tuluyang sinundan ng mga anak ko roon. Naabutan ko silang nakaupo sa sopa habang abala sa pagtingin ng hawak nilang dyaryo. Babies! I called. Matthew lifted his head to see me. His twin noticed him and so she copied his kuya. Mas binilisan ko ang paglakad papalapit sa kanila at umupo sa tabi ni Feli. What's that, anak? I asked. Obviously, it's a newspaper. But what I meant is what are they doing with that newspaper? Marahan kong ipinatong ang kamay ko sa balikat ng anak kong si Feli habang ang mga mata ko ay nandoon pa rin kay Matt. A newspaper, Mom? I and Feli were just looking for some pictures here, my son answered. My forehead seized. Why don't you watch TV? I suggested. We don't know how to flag it, Mom. We also don't know how to turn on the TV, my son replied. My lips slightly parted with that answer. Oh shoot, nakalimutan ko palang buksan ng TV. Ang tanga ko. Oh, I'm sorry, anak. I forgot to turn it on. I apologized as I hurriedly stood up from the sofa to turn the television on. It's okay, Mommy. We enjoyed naman po itong newspaper. Sayang nga po at naiwan namin sa house natin ang toys namin, I heard my son say.
Don't worry, we'll buy some kapag lalabas tayo mamaya. Galing sa likuran ko narinig ko ang pagsinghap ng anak ko. Talaga po? I smiled. Sakto namang nagbukas ang telebisyon kaya hinarap ko ng anak ko. Yes, baby. Where do you want to go? Naglakad na ako pabalik ng sofa at tinabihan ng mga anak ko. Anywhere, mommy. Basta po we can spend this day. Napahinto ang anak ko sa pagsasalita nang bigla kaming makarinig ng pagkatok galing sa labas nitong condo unit kung nasaan kami ngayon. Is it daddy po? Palihim akong napalunok nang sabihin yun ng anak ko. I'll open it po, he added and was about to get off from the sofa, but I immediately stopped him. No baby, si mommy na. Just wait here, okay? I just said. Tumango naman ang anak ko sa sinabi ko at umayos ng pag-upo upang samahan ng kambal. Tumayo na ako at nagtungo sa pintuan. Pagalit kong hinila ang pinto at bumungad na naman sa akin ng lalaking sinusumpa ko. Wala namang ibang pupunta rito kundi ang taong inaasahan ng mga anak ko, hindi ba? Good morning, he greeted. Hindi ko ito pinansin at pairap na nag-iwas ng tingin. What are you doing here this time? I asked. Hindi ko naman ito magawang sigawan at baka marinig pa ng anak ko. Bibisitahin ng mga anak ko. May usapan kasi kami. And I don't want them to get mad at me. He simply answered. I just nodded my head. Usapan? I muttered sarcastically. Kailan ba kami nito titigilan? Paanong usapan kung mismong anak ko ay hindi man lang alam na dadating siya? Mommy? Otomatikong napalingon ako sa likuran ko nang marinig kong boses ng anak kong naglalakad papalapit sa pwesto ko. Is that? Pero huli na ng tuluyang ko na itong makita dahil sakto nagkasalubong ang kanilang mga mata ng lalaking kaharap ko ngayon. Daddy! Tumakbo si Matt papalapit sa lalaking yon. Nakita kong yumuko ito upang mapantayan ng anak ko. Bago pa man ito makalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Iniwas ko kaagad ang paningin ko sa magkayakap na mag-ama at tahimik na umalis doon upang puntahan ang anak kong babae na ngayon tahimik na nakaupo sa sofa habang nanonood ng telebisyon. Feli smiled at me before she got her eyes back to the TV. Hindi man lang nito na malayang nandito na pala ang ama niya. Nanatili lamang ang mga mata nito sa cartoon na pinanonood niya. I brought some food for my babies. I heard his manly voice from my back. Smells like fried chicken, Daddy! I heard my son. You're a genius, baby. It really is fried chicken. Napalunok ako nang mapansin ko ang unti-unting paglapit ng kanilang mga boses. Princess is sitting right there beside Mommy. She didn't know you would come. My son's voice echoed inside this unit. Tawa lang ang naging sagot nito sa anak ko. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagtunog ng supot sa likuran ko at mga hakbang ng sapatos na papalapit sa pwesto namin ng anak ko. I composed myself when I finally smelled his familiar scent mixed with the food inside the paper bag he's holding. Palihim kong tiningnan ng kamay nitong dahan-dahang lumapit at maingat na tinakpan ng mga mata ng anak kong katabi ko ngayon. I heard my baby's voice in surprise. I missed you, princess. Gamit ang gilid ng mga mata ko, nakita ko itong niyakap ang anak kong hanggang ngayon ay masayang sumisigaw sa kanyang mga bisig. Indeed, they're really happy to see their father. Ilang sandali pa'y tumayo ang anak ko rito sa supang inuupuan namin at hinarap ang kanyang ama ngayon ay nakahawak na sa kanyang bewang bilang suporta. Maya-maya ay naramdaman ko ang paggaan ng bandang gilid ng upuan, hudyat ng pagkarga nito sa anak ko. Nanatili lamang ang mga mata ko sa harap. His scent is damn killing the hell of me. Ano pa kaya kung makikita kong mukha nito? I'd rather choose to remain in this position for hours. Mommy! Dad brought us some fried chicken! Kung hindi lang sana nagsalita itong anak ko, paniguradong hindi ko mapapansing nasa tabi ko na pala ito. Pilit akong ngumiti. That's great, baby. Favorite niyong fried chicken, di ba? I asked obviously. Yes po, he answered. Bahagya akong ginulong buhok ng anak ko. Did you already say thank you to him? I asked. My son shook his head as an answer, and later on stood up from the sofa to face his father. Thank you for the fried chicken, Daddy. I heard my son. You're welcome, baby. I also bought some rice for your breakfast. I heard him reply. We already ate our breakfast, Daddy. Mom cooked for us, my son replied. Ang sarap magluto ni Mommy, di ba? Paborito rin ni Daddy mga luto ni Mommy, lalo na ang hindi nito nagawang ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita nang unahan siya ng anak ko. Chop suey! How did you know, anak? Because that is Mommy's specialty dish. Mommy is so very good at cooking chop suey, Daddy. My son replied,
playfully. Paano at nagawa niya magsalita ng ganoon kakomportable sa mga anak ko tungkol sa akin habang ako'y nasa harap niya mismo at nakikinig? But did you know what dish is Daddy's specialty that is your mommy's favorite? Wala sa sariling napakapit ako ng mahigpit sa suot kong pantulog nang marinig kong sinabi nito. What is it, Daddy? It's picadillo. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kakapalan ng mukha nito. Sa kabila ng lahat ng kanyang pananakit, heto't parang wala lang sa kanyang lahat. Wala man lang akong makitang pagsisisi sa kanyang mga mata at parang ang saya-saya pa niya. Wow, Daddy, I want that food. Sure, anak, I'll cook for you 3. Munti ko nang mapunit ang suot kong pantulog dahil sa inis na nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y sasabog na ako at baka tuluyan pa akong maluha. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko nang maglaro na naman sa isipan ko ang mga laalang pilit kong kinakalimutan. Bullshit. Baby, you should drink your milk na, I said out of the blue. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago ko sila hinarap na ngayon nasa likuran ko. Nakatayo pa rin ang anak kong si Matt sa sopa samantalang si Feli naman ay karga niya na. Hindi ko maiwasang masaktan ng minsang magkasalubong ang mga mata namin. Kaagad kong iniwas ang paningin ko rito. He's obviously happy and I can see it through his eyes. Samantalang ako, heto at kulong pa rin sa masalimuot kong nakaraan na siya mismo ang may gawa. Ang daya ng tadhana. But, Mommy, we already finished drinking our milk. Di ba po sabay po tayo? Wala sa sariling natampal ko ang noo ko nang maalala kung tapos na pala kaming uminom kanina. Oh yeah, I forgot baby. Saad ko na lamang. Bakit pa kasi niya sinimulan ng usapang yun sa mga anak ko? Bakit pa kasi nandito siya? Bakit pa kasi nagpakita pa siya? Umupo ulit ako sa sopa at mabilis na kinuhang remote control upang maglipat ng channel. Napadpad ako sa news channel ng istasyon namin. Daddy, did you miss Mommy? I stiffened when my son asked. Nagkunwari akong walang narinig at mas nilakasan pa ang volume ng TV. Ayokong marinig ang usapang yan. Ayoko. But to my disappointment, the TV didn't help. Narinig ko pa rin ang sagot niya. Of course, Daddy missed her. My heart began to beat faster. I bit my lower lip to control my emotion. Para na akong tuod ditong hindi gumagalaw, hindi makagalaw. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang bahagyang pag-uga nitong upuan at nakita ko ang anak kong si Matthew na lumapit at umupo sa tabi ko. Isinandal nitong kanyang ulo sa aking braso. I'm so happy, Mommy. I forced a smile and wrapped my arms around him. Why, baby? I asked. Because Daddy's here and Daddy missed us, my son answered. He's a liar, baby. That's good to hear. Nangihinang saad ko na lang. We remained in that position for seconds and after that, my son started to talk again. Mommy, Daddy, he called. Yes, baby, I heard him talking. I and Princess were so very excited for later. Bakit anak? He asked. Kasi po lalabas tayo together, my son happily replied. I swallowed hard when suddenly I remembered what I told my son a while ago. We're supposed to go out to spend this day, only with the twins. He's not included. Oh, where do you want to go, anak? I heard him ask. Anywhere. I don't know what's in here po kasi hindi po ako nakatira dito. Oh, I heard him chuckle. Don't worry, baby. Soon you will live here na. Us four will going to live in our house. Wala na. Napupuno na talaga ako dahil sa mga pinagsasabi ng lalaking ito. Hindi ko to hinayaang tapusin ang kanyang pagsasalita at umubo ng peke. Nagtagumpay naman ako sa ginawa ko kaya hinarap ko kaagad ang anak kong katabi ko ngayon. Baby, it's not that safe outside eh. Napansin ko ang pagkawala ng kislap sa mga mata ng anak ko. But why, Mom? Look, the weather forecast said that the weather isn't good. We can't go out and stroll because today is a rainy day. I explained while pointing at the TV in front of us. My son didn't answer me and gave me his disappointed look. I placed my hand on his nape and gently caressed his cheek using my thumb. Hindi ako komportable sa ginagawa ko dahil ramdam kong malalim na titig ng lalaking nasa likuran namin ngayon. Later on, I heard him say, Mom is right, baby. It's rainy outside. It's not that good for you to go out. Okay po, malungkot na sagot ng anak ko. Palihim akong napabuntong hininga dahil sa ipinapakita ng anak ko. Akala ko'y uuwi na siya pagkatapos ng eksenang yon. Ngunit laking bigo ko nang malamang ayaw pa rin talaga siyang paalisin ng mga anak ko.
Ilang oras kaming nanatili sa kwarto namin at lalabas lang kapag kakain na. And now it's already 3 o'clock in the afternoon. Yet we're still here inside the bedroom, playing some games that aren't familiar to me. Hindi naman ako makalabas dahil masyadong mapilit itong mga anak ko. Kaya heto't tahimik lang ako nakikisabay sa kanila. Laking pasasalamat ko sa loob ng ilang oras na yon ay hindi ko to nagawang tapunan ng tingin, maski kausapin man lang. Ngayon ay kasalukuyang kaming nakaupo pareho sa sahig. Bumuo kaming tatlo ng bilog, katabi ko ang mga anak ko at kaharap ko siya, kaya mas lalo lamang akong naiilang. "Daddy, your turn!" my son exclaimed. Oo nga pala. We're playing pen-pen de Sarapen. Isang kamay na lang ang natira sa akin dahil paulit-ulit akong natuturo ng anak ko, kaya naubos ang 5 daliri ko sa isang kamay ko. I heard him start singing, and at the same time his 4 fingers started to touch every single finger. Isang daliri na lang ng anak ko at dilipat na ito sa aking kamay. Napansin kong saglit na pagtigil nito sa pagkanta. Nakita ko rin ang daliri nitong nakabitin sa ere at mukhang nagdadalawang isip na hawakan ang daliri ko. How the Carabao the back to 10. Pero isang saglit pa ay kaagad din itong nagpatuloy kaya wala sa sariling napasinghap ako dahil sa gulat ng maramdaman ko ang daliri nitong dumampi sa bawat daliri ko. Oh, I lost my hand. I heard him giggled as soon as he finished singing. My son laughed. My daughter laughed. Natapos na sila sa katatawa at maya-maya nagsimula ulit siya ang kumanta. Akmang lilipat na ulit ito sa aking daliri. Nang marinig kong biglang pagtunog ng cellphone ko na nakapatong sa kama, I immediately pulled my hand away from him and stood up to get my phone. It's James who saved me. Umikot kaagad ako at hinarap ang mga anak ko. Excuse me babies, I will just answer this call, okay? Anunsyo ko kasabay ng mga kamay ko. My daughter just nodded her head and showed me her smile while my son talked. Okay po mami, we'll wait na lang po. Nginitian ko ang mga anak ko at nagsimula nang maglakad papalabas ng kwarto. Nagtungo na ako sa kusina at sinagot ang tawag. James! I unconsciously exclaimed. You don't need to shout out. Narinig kong mahina nitong pagtawa. Oh sorry, I was just surprised. And I'm thankful. Goodness, he saved me really. Surprised? Bakit? Wala naman akong ginawa ah. Sa akin na yon. I giggled before continuing. Siya nga pala, bakit ka napatawag? Kasi tumawag ka? Patanong nitong sagot na ikinakunot ng noo ko. Ano? I asked. Tumawag ka kaninang umaga, di ba? I'm sorry I wasn't able to answer your call. Naiwan ko kasi tong cellphone ko sa kotse at ngayon ko lang nahanap. Said James. Hindi naman kita tinawagan. Then what's with this missed call? Naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito. Pilit kong inalala ang mga ginawa ko kanina at baka nga tinawagan ko siya. Pero wala talaga. Nagising ako kasama ang mga anak ko. Hinanap ang cellphone ko na akala ko'y nawala but good thing. The twins, I said. Wala namang ibang may hawak ng cellphone ko kanina kundi sila. Oh, umuwi ka sa probinsya nyo? No, nandito sila sa condo unit ko. I corrected it. They are? Can I visit you there? Oh no, there's no way you can go here, James. Their bastard father is here. Hindi pa magaling ang pilay mo, kaya hindi ka pwedeng pumunta rito. Makakapag-drive naman ako. Kahit na, don't worry, next week pwede ka naman pumasok ulit sa trabaho. So pwede ka nang dumaan dito, I said. Alright, sayang naman. Namiss ko na kaya ang kakulitan nila. Napangiti ako sa sinabi nito. Next week nga, don't worry, I chuckled. Okay, fine. O siya. Tatapusin ko muna tong tawag. Kala ko pa naman may importante kang sasabihin. Bihira ka lang kayang tumawag. He giggled. Sorry sa istorbo, James. Wala naman akong ginagawa. It's fine. Sige na, bye. Bye. Afterwards, I ended the call. I let out a sigh. Salamat naman at nakahinga rin ako. Being with him in the same room having fun together with my kids was just so suffocating. I stayed still in that position before I finally turned to go back to our room. Pero sa pag-ikot ko ay bumulaga sa akin ang lalaking iniiwasan ko kanina pa. I almost flinched in a shock. He was staring intently at me, as if his eyes were glued onto mine. I immediately avoided his gaze when I again felt a familiar feeling inside my chest. Who's that? Pakiramdam ko ay nanayo lahat ng balahibo sa katawan ko nang marinig kong malalim nitong boses. Nanatili lamang akong nakatingin sa dingding ng kusina. It's none of your business. Malamig kong sagot at nagsimula ng maglakad upang sana ay lampasan ito
Nang humakbang ito at hinarangan ng daraanan ko. You're talking about the twins. What's with that? Bakit pwede na siyang dumaan dito? Who's that? He asked. Again, it's none of your business, Mr. Valiente. Might as well move out of my way. My kids might have been waiting for me. I said emotionlessly.